PMA Class 77, si General Simoy. General, bigay po kayo mga maisip! Magandang gabi sa inyong lahat. Bakit nangyayari ang ganitong mga pangyayari sa buong Davao City? Isa lang naman ang kalaban nila, unarmed pa. Samantalang kami, nung panahon namin, ang NPA ay umabot sa 150,000. No, 150 lang. Hindi 150,000, I'm sorry. Nabibigla lang ako. 150 ang NPA sa Davao noon. Davao City yun. 4 ang kampo ng NPA sa Davao City. Wala pang army units sa Davao. Kaya kawawa ang PNP. Alam nyo ba kung ilan ang napatay na PNP nung nandun kami? Sa 3 buwan. Sa 3 buwan, kung bibilangin ninyo, kami ang nakakapagbilang dahil kami ang nandoon. Hindi ito alam siguro ng mga PNP ngayon na nasa Davao. 38 ang pulis na pinapatay ng NPA sa Davao. Bakit? Sa pang-aabuso nila. Pero ang mga pinapatay noon ay nadamay lang sa mga abusado na nanggagawa ng iba-ibang krimen doon sa Davao City. Yan ang totoo. Yan ang hindi hearsay. Dahil ako ang nandoon. So ngayon, alam nyo na kung bakit magulo ang Davao. Anong hindi maganda ang palalakad ng local PNP sa Davao, ang nagta-traffic ay pinalitan. Naubos na kasi ang nagta-traffic doon eh. Binabaril sa gitna ng kalsada. So, kaya tinawag yung Marines. Ang Philippine Marines under kay then Colonel Biason, 3rd Marine Brigade. Sila yung nag-traffic doon sa Agdao. Ang tawag namin sa Agdao noong araw ay Nicaragdao dahil araw-araw may engkwentro sa gitna ng Davao City. So alam nyo na kung paano naging peaceful ang Davao sa panahon ni Tatay Digong. Ngayon, para malaman natin, kalimutan muna natin ang pangyayari sa Davao dahil wala tayo doon. Ito naman ang pangalawa na ibig kong sabihin. 2 days ago, nilaunch yung tinatawag nila na labanan ang fake news. Sino kaya ang target nila? Marami sa inyo nakakaalam. Ang target nila ay yung mga vloggers na sumusuporta sa atin. Hindi ko lang alam sa mga vloggers na sumusuporta sa kabila. Alam din namin yun. Sabi nila sa mainstream media at sa broadsheets, nagsama-sama sila labanan ang fake news at disinformation. Alam na alam ninyo yan dahil ito ay sinabi nila in public, pinablish nila, pinasinanayan ng mga mainstream media na kalalabanan nila ang fake news. Ito naman ang ganti namin. Dahil ang volunteer na Pilipino ay nagtatag ng 1,313,000 na volunteers para labanan ang nagsabi na kung sino man sila magsasabi ng fake news ay kukontrahin ng mga volunteers na magpatututo ng tunay na balita.
Bakit alam ko? Meron pang volunteers na nagsabi sa akin sa buong Pilipinas, 275 na dating mga intelligence operatives. Ibig sabihin mga batikan sa information collection sa buong Pilipinas ay magsama-sama para patunayan kung ano ang nangyayari sa bansa natin. So alam nyo na kung bakit pinagdasal ko kayo ng 1 minute. Dahil malapit na tayong magsaya. Hindi nyo na kami mabobola. Ngayon, ipaalam ko na sa inyo dahil matagal na akong nagtatago. Kaya lang hindi na siguro masikmura ng aking kaisipan at ng aking puso ang ginagawa sa ating bayan. Dahil ito rin siguro ang bunga ng pinanggalingan ko na isang membro ng Kabataang Makabayan, KM, 1972. Para doon sa mga makakaliwa, alalahanin ninyo si Elmar Monteviergen. Kilala ninyo yun. Siya ang aming leader noon. So ngayon, nagsundalo lang ako dahil ang sinabi ng tatay ko, if you want change in this government, you have to join the forces that can make the change within the government. So ngayon, kung marami man ang mag-question sa akin, sasabihin ko sa inyo, bago ako nag-retire ng 2011, ay brigade commander ako ng 51st Engineer Brigade dyan sa Libis, Quezon City. Kami yung gumawa ng maraming rescue operation noong Typhoon Ondoy. Noong September, bumaha sa Riverside, ang tubig umabot lampas Baywang. Walang makakapasok na tropa, walang makakapasok na MMDA. Nakiusap ang ABS-CBN team sa amin na samahan silang kunan ng picture yung Riverside Marikina. Pero pagkatapos na sinamahan namin sila, ay hindi na pinalabas sa TV. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi ba fake news yun? At Typhoon Ondoy, ang operation namin, from Metro Manila hanggang Santa Maria, Bulacan, Cainta, hanggang around Laguna Lake. Ang gamit ko ay helicopter ng US Forces. Dahil kaibigan pa namin ang US Forces. Yun ang flood disaster relief operations na ginawa namin, at kami rin ang naglinis sa Provident Village. Lahat ng tropa ng brigade ay pumunta ng madaling araw sa Provident Village para mag-conduct ng rescue at maglinis ng... Dito pa. So ngayon, sino ang nagsabi na hindi tayo marunong sa flood control? When I was the commander of the army units na pinahasan ng Secretary of National Defense to go around Metro Manila. Another, ito ang pangatlo, sasabihin ko sa inyo. Sabi ng PNP Region 11 ay ginagawa lang naman ang trabaho nila. Di ba? Ginagawa lang naman ang trabaho nila, and you are releasing more than 5,000
combat-ready police officers. Ang sinasabi ko ay combat-ready. Bakit? Dahil naka-combat uniform sila eh. Uniform ng SWAT. Diba? Yan ang special forces ng PNP ang na-deploy. Pero, ang ginawa nila sa KAOGC ay nagtatag sila ng Advanced Command Post. In short, ACP. Meron din kaming Advanced Command Post noon sa pag-aalala ko sa Danag, Patikol, Sulu when I was assigned there. Meron kaming Advanced Command Post dahil ang kampo namin ay nasa gitna ng kalaban. No man's land ang tawag doon. Yun lang po ang gusto kong ipaalam sa inyo, na sana ay maliwanagan na yung mga Pilipino na nakikisama sa atin na labanan ang katotohanan ay sana makipagtulungan tayo sa ating grupo na tinatawag natin ang Maisog. Ngayon, malapit na yung sinasabi nilang piligrong oras ng pag-uwi. So, maraming salamat po at sana ay maliwanagan kayo sa aking sinasabi.